usapan na sana mamatay ka na. Di ba? Pag nagagalit tayo sa kapwa natin yung sinasabi na sana mamatay ka na. Kasalanan po yun. Ang sinasabi doon ni Solomon, huwag ka naman alala. Mabuhay ka man ng mabuhay, alam na kung ano ang kahilangan ng Panginoon Diyos. You don't have to worry. Diba? Huwag niyong alalahanin kung ano ang inyong kakainin. Daramting, ano pa? Iinumin, sapagkat anong sabi ng Panginoon? Ganyan ang ugali ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Pag nanampalataya ka kasi sa Panginoon, alam mo siya yung una, at ulit, wala ka nang pakialam sa iba. Basta sumigi ka na. Alam ba ito ni Eva at Adan? Hindi po. Kailan nagbigay na ng warning ang Panginoon Diyos? Meron po ba nakakaalam maliban kay Eva at Adan? Meron po. Ang tawag po natin sa kanila ay mga angelic beings. Kasi nauna po sila eh. Kaya nandun na kagad si Satanas nakaabang na. Nangingilitik na. Ano daw sabi, huwag mong kainin? Hindi totoo yan po. Bakit siya nagbibigay ng meaning sa salitang ito? Alam niya ang ibig sabihin nito. Na kapag sinunod mo ang Diyos, kahit kailan hindi ka mamamatay. Ikinain. Anong sabi na? Balik tayo. Romans chapter 5. Ang kasalanan, very simple. Pumasok na sa pamamagitan ng isang tao. Hindi po si Satanas o si Lucifer ang pumasok. Amen? Pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng pagsuway ng tao, di mo? Tao, amen. Bisa nga pag-usapan natin yung mga anghel na yan. Ang gigigil niya sa mga anghel na yan eh. Oh. Tao po, ano po? Pumasok pamamagitan ng isang tao. Wala pong kamatayan ng time na yun. Wala po. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan nino. Ni anghel ba? Hindi rin po. Kasalanan ni Adan. Ano ang kasalanan niya? Anong ibig sabihin ng kasalanan? Hindi natin. Dito mo nga. Lagyan mo ng ano. Yan. Sige. Ano ka? Binigay ko nga pala ito. Ano? Wala pa nga yun. Hindi ka pala nailagay. Wala, translation nito. May rapot tayo dito. Okay. Wala siyang translation na ano. Dalhin mo sa ano. Meron pa natin, dalhin mo sa Genesis. Dalhin mo sa original. May Hebreo nga pala yun. Isabi, totoo ba? Pag kinain mo yan, mamamatay ka. Ilagay mo rin. Lalabas yan. Okay. Ulitin ko, ha? Huwag niyo sisihin yung demonyo, ha? Sa buhay niyo. At kung sabihin doon sa asawa mo, kapag sa kalaban mo na demonyo siya, wala po silang kinalaman yan. Ang gawa lang nila, mang-deceive, pero wala po silang kaugnayan. Hindi pwedeng pakialaman ng demonyo ang mga bagay na gawa ng Diyos. Tandaan po ninyo. Bakit po may sinasapian? Kaya po yan sinapian kasi ang may kasalanan talaga yung may katawan mismo. Bakit niya pinapasok sa puso niya yung demonyo? Wala namang gano'n. Pwede mo palabasin. Tama, bakit pag nagsisisi ang isang Kristiyano? Di ba lumalabas siya? Wala siya sa isip? Wala siya sa puso? Wala po. Sisisihin mo yung demonyo nga, sisisihin mo pa. Ay. Oh. Sige, gano'n mo.
scholar dito. Yan, ayaw na. Yan. Ayun. Mut. M-U-T. Yan, ang deck. Mut. Pag yan may letter A sa dulo, pag may letter A, ano yung consistent mistake pag may letter A? Muta. Ibig sabihin natulog ka lang. Hindi. Alam niyo na bakit may muta ka? Ha? Pag may muta ka pa, magigising ka pa. Tama si Sir. May muta ka pa eh. Nagpapatay ka, hindi ka magkakatay ka eh. Kaya diyan kinuha niyo. Ayan. Mut. Ilang ibig sabihin na? Tip. Tatlong letra lang. Ay, dito translation po kasi ito. Tatlong letra lang. Pagbuhay ka, ilang letra? Dalawa lang. Pag dinagdagan mo, parang sa'yo, di ba? Pag pinawasan mo, bawal din. Pag dinagdagan mo, ginawa mo 3, ayun na, naging 3 na. Ay, di dinagdagan mo, di mamamatay ka ngayon yan. Tayo ka. Masa na? Natin. Tingnan mo ang ano ng kasalanan. Kasalanan, nandiyan eh. Meron din yan. Ayaw na. Ayaw na. Pagod na. Ulitin ko mga kapatid. Ulit natin. Ano nangyari? Si Adam. Adam. Ito original ano. Anong ibig sabihin ng kalitang Adam? Kinuha sa Tagalog. Amen. Now, yung salitang yan, ang ibig sabihin, ano itong lupang ito? Paradise po ito eh. Diba? Ito po yung paraiso. Sino ba ang unang nilikha? Ito po unang paraiso. Lahat ng mabubuting bagay nandiyan po yan. Amen. Naintindihan po niya. Tapos dyan din po, kinuha si Adam. Kasi yung Adama, ito, ang ibig sabihin dito sa is Adama. Adama. Tugtungan mo lang yan eh. Ang dalawang gano'n. Nag-iiba na. Ang ibig sabihin po nito, Adama, lupa. Kaya pangalan po niya. Actually, hindi po ito pangalan. Hindi po siya pangalan. Ang tawag po nito ay tao. Pag lalaki, pag ito ish, di ba? Pag babae, ish, siya. Kasi galing sa lalaki, lalaki muna nilikha, ish. Dahil yung babae, kinuha sa lalaki, dagdagan mo lang siya, ish, siya. Ayun na naman yung salita. Extra naman. Pag anong gano'n ng puya mapa, yun ang sikreto niya. Ish, siya. Bakit may dalawang Y? Tawag po nilang mga scholar na inclination. Ganyan po ang tao. Minsan gusto sa kaliwa. Minsan gusto sa kanan. Tama po? Minsan gusto sa taas. Minsan gusto sa minsan gusto sa harap. Minsan gusto sa likod. Tayo mga magulang, galit tayo dyan. At mga nanay natin, galitin tayo sa akin. Alam sa amin ng mga magulang natin, ano ba kayo? Hindi pala ako sa kayo pupunta. Kung anong gusto nyo. Amen. Kasi pag gano'n ang tao mga kapatid, hindi talaga maganda. Tao po na inclination na gumawa ng mabuti at masama. At hanggang ngayon, nararamdaman natin yan kahit Kristyano tayo. Sabi nga ni Paul, gusto ko mag-isip na gumawa ng mabuti, yung masama naman ang misa na nanay.
Ay hindi na ako yun, sabi ni Paul. Kundi yung kasalanan nandito sa akin. Ay wala tayong magagawa eh. Nadali tayo doon sa una pa lang eh. Kung makita ng isang tao, pumasok ang kasalanan. Kahit ano ang kasalanan ni Adan ay hindi natin naging kasalanan. Wala tayong magagawa ron. Kaya ulitin ko na parang ma-realize natin ganito po ang nangyayari sa buhay natin. At hindi ito dinisenyo ng Panginoong Diyos. Kasi ang dinisenyo ng Panginoong Diyos, yung salitang Adam, sabi dito, kamukha niya. Tama? Gagawa tayo ng kamukha natin, kawangis natin. Yung salitang natin doon, plural in the sense na paggalang na naman. Sabi ng Trinidad, sabi sa iyo, Elohim na naman. Wala na ako. Mali kasi ang pagkakaunawa. Gumawa tayo ng katulad natin. Translation po kayo, pag tinignan po ninyo sa original, hindi. Lagay mo din. Ito nga para meron ito eh. Ito nung sasabi. Let us make Genesis chapter 1 verse 26. Ano? Huwag kayo magalaw. Puputulin ko na sumasakit ang inyong mga ulo. Ayan eh. Let us. Sino ba nagsalita? Tagalin mo. Bakit nag-let us? Sige, ganun mo. Ay, wala. Parang sa translation. Ganun mo. Let us make. Ano sabi? Wala na? Hindi rin kaya? Putol? Naputol ba? Yan, ang pinagtatanong ng mga Trinitarian, mali-mali naman. Hindi naman po ganun. Kahit tanongin yung mga Hudyo na nagsulat niya, wala po silang ganun interpretation. Kasi wala pa yung New Testament. Meron na po silang sariling ganito. Let us make man in our own image, in our own likeness. You. Wala po ito. Wala pa itong dalawang inclination niya. Wala pong ganito. Nagkaganyan na siya nung nagkasala. Nung hindi pa nagkakasala, wala naman yan. Tuloy na rin. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yun po yung ito. Kung una si Adan na dahil sa ganda, ikaw din nakakasala ka rin. Kaya mamamatay ka rin. Now, anong ibig sabihin ng kamatayan? Death. You will die. Ano ba yun? 3, chapter 3, dali mo. Ano ang die? Hindi tayo magtatapos. Yun ang pinag-usapan natin kanina. You shall surely die. Yan, ito. Ayun. You shall surely die. Ano ang ibig sabihin ng mood? Utak. Ibig sabihin, hindi ka papatay nun. Ang ibig sabihin nito ay separation. Maghihiwalay ka na sa Diyos. Maghihiwalay ka na sa sanlibutan. Maghihiwalay ka na sa asawa mo. Tama pag namatay ka, ganun ba? Maghihiwalay. Yun pa ibig sabihin. Hindi ibig sabihin, maghihiwalay ka na, maghihiwalay ka na. Kasi walang nilikha ang Diyos na naghihiwalay. Ang Diyos ay Echad. No? God is, ito po yung original sa yung nakasulat niyo, our Lord is one. Ibig sabihin po niyan, one. Ang ibig sabihin ng one, not the number one, but may lahat ng bagay nagkakaroon ng unity pagdating sa Panginoon Diyos. Lahat ng bagay patungo sa Panginoon Diyos. Amen. Yan ang sistema ng pananampalataya. Kaya nga, panguli sabi ng Panginoon Kristo, wala akong ginagawa ng galing sa akin. Lahat ito ay galing sa puro doon. Ang lahat ng papuri papunta sa, ang lahat ng pasasalamat papunta sa
Yun yung ibig sabihin mo eh. Ganun po ba nangyayari sa panahon natin? Ayaw ko lang mga kapatid. Mahirap ang komento. Tingnan na lamang natin dito kung paano ang nangyari tuloy sa pamagitan ng tao. Ano nangyari? Kamatayan. So, anong nangyari sa tao? Saan lahat papunta? Sabi na sa kanila, saan pupunta lahat ng tao? Kamatayan. Kahit anong gawin mo, saan tayo pupunta? Maganda trabaho mo, saan pupunta? Pangit trabaho mo, doon din ang punta. Mahirap pa saan ang punta? Nabasa na niyo dati sa Aklat ng Kawikaan, Ecclesiastes, tama? Pangit ka, saan ka pupunta? Pangit ka na, doon ka pa napunta, kawawa ka na. Pag pogi ka, saan ka pupunta? Kahit pogi ka, saan pupunta? Doon ka rin. Isa nagtatanong kayo sa barangay, tatanong kayo sa lupa. Pag namatay kayo, 1 square meter lang ang mapupunta sa inyo. Uhukayin yun, doon kayo ililibing. Ganyan ba paniniwala ng lahat ng tao? Hindi po. Hindi po lahat. Kaya sa Egypt, nagpagawa sila ng pyramid. Dahil ang paniniwala nila, pwede nilang dalhin yung lahat ng inililibing doon, yung mga paraon, pag inilibing yung kasama puno ng kanyang lahat ng ari-arian, sinasama po sa loob. Pati aliping, babae, lalaki, sinasama po sa loob. Kasi ang isip nila hindi ganito eh. Paano nalaman nung pagkalipas ng libo-libo, nung binuksan, bakit isa lang ang nilibing ng napakarami kalansay sa loob? Alam niyo ginagawa ng naglilibing? Ang tawag po nun is one-way door. Pag pumasok ka doon, hindi ka na makakalabas. Ganun ang paniniwala nila. Na pag namatay yung amo, pati alipin kasama, pati kalabaw, pati aso, lahat, pati yung ari-arian. Sa kasalukuyan, pag inilibing ka, kasama mo lahat. Bakit? Ang batas, sa metro kwadrado lang pag-ilibingan sa'yo. Ingat na ingat pa, yung nagbababa ng kabaho, baka sumayad daw. Oo. Kasi bawal po na magdala ka ng kahit ano ron. At kahit magdala ka ng ginto, doon sa ano mo, mamayang gabi, kaya na magnanakaw yun, wala rin yun. Wala talaga. Kasi yun po ang ready lang talaga. Sana naunawaan ninyo. Ang kasalanan at kamatayan, hindi po ninyo pwedeng sisihin ng Diyos dyan. Amen? Hindi pwedeng sisihin ng Diyos na. Ito gawa ng Diyos sa akin, bakit ako pinabayaan ng Diyos? Uy, bunghang walang ganon. Kaya ka nagkaganyan sarili mo yan. Isa nagbibiro kami kahapon ba? O kaninang umaga. Sabi ko, tingnan mo yung mga tao yan. Ningayaya mo na sa gawain, walang dumadalo. Di ba sabi natin? Wala naman nagkayaya sila sa basketball Dapat araw. Ama. Sa kainan, di mo naman niyayaya. Sino ba nagsabi na ang laki, sino na puntuan sa, doon si Kilalene. Sabi niya, kawawa yung isa namin, pabinyag virus. Pabinyag. Nagpabinyag siya, wala yung mga pabinyag dito. Nag-ano siya ng catering sa isang restaurant. Ang na-expect niya, 3 tao lang sa isang pamilya. Only in the Philippines. Ito niya, sumama yung lola, yung apo. Bakit sa ganun ang automatic? Pagkuhaan ng tawag dito, ng payout ng mga senior, ay talaga kahit matang pipila. Nag-automatic, pwede naman palang gawin ng tao. Pero pagdating sa Diyos, iimbitahin mo pa. Ako yung morong talaga, dinidiretsa ko na yung siyasabi. Hindi na ako magpipit dito sa morong. Tapos na eh. Yun nga, ano naman si ano. Lahat ng isosolve niya ro, puro backslider. Nagaling niya yan. Manunugala siya. Kilala niyo yung mga kapitbahay niyo. Isang beses lang ipinangangaral ang mabuting balita. Pag hindi ka nag-respond, wala na. Minsan yung iba nag-respond, umayaw. Wala na pong pangalawa yun.
Kasi ang tinitingnan dito ng Panginoon Diyos, yung consistency mo. Okay, nagalit kayo dito. Tayo mo, baka bigla mo sa kansin. Diba? Electric pa natin, napapagod na rin. Mga kapatid, God sa Christian Ministry, magto-21 years na tayo sa anniversary natin sa 31. Sa mga ganap Singapore, Singapore tayo lahat. 21 years na. Mr. Pili lang natira doon. Kayo lang natira dito. Pero actually, hindi lang tayo 20, kasi 36 years na ako nagpapasto eh. Ang tagal na natin. Pwede bang ikumpara yan doon sa mga tao hindi nagbigay ng ano? Yun nga, pagkainan, present. Pag may bigay, present, di mo naman tinatawag na dyan. Sila, tinatawag na kayo dito kayo sa Panginoon, magsisi na kayo. We will continue to preach. Pero doon na sa mga kaluluwang, hindi pa nakakarinig. Pero doon sa mga bago yan mga kapatid, didiretsahin ko na. Kanina ako nagsasample, di ba? Mga kapatid, magsisi kayo, di ba? At kung ayaw magsisi, sabi ko, magsilayas na kayo sa harapan ko. Sayang lang. Sabi ng Panginoon, huwag mo ibibigyan bagay na banal sa mga baboy at aso. Yuyurakan lang yan, isusuka lang yan. Tama! Lahat ng nawala, mga baboy yan. Nakaregular na. At mga aso yan, wala na tayong ibang word. At kung kayo natira, mga shih tzu, aso rin yung pastora. Naalala ko ito si Blue. Di ba si Blue? Wala na. Nagano lang pala. Ang ganda ko. Buti pa nga yung mga yun eh. Sabi, buti pa yung aso, pag nagwag yung tail, maamoy nun. Ang tao hindi mo buntot ang ito. Ayaw. Bahala kayo mga kapatid. Wala na nakatitiyak sa panahon natin ngayon. Dati sabi nila 2032 magugunan daigdig. Hindi may nagsasabi 2025. Kaya ano pala ngayon, March. Naku naman ba niya, palapit ng palapit. Pero mga kapatid, dito ko tatapusin pa samantala. Wala na tayong pakialam ito. Kasi ang mga bagay na itinakda ng Diyos, mangyayari. At tandaan niyo, kung tayo itinakda ng Diyos sa pagliligtas, maliligtas ka. Huwag lang magbabagong isip mo, tuloy ka lang. Hindi naman tayo hinihinga ng perfection ng Panginoong Diyos. Na hindi na tayo magkakasal, hindi tayo manghihina. Nandyan yan. Yun lang. Kunin mo lang din sinasabi ng kanta, sana itatawid na lang tayo sa landas. Di ba sabi niya yun? Psalms 23. Kung sakali man daw dumaan siya sa lampak ng kamatayan, hindi siya matatakot. Huwag ka matakot dyan. Pwede manginig siguro konti. Manginig tayo ng konti. O siyempre, nakakatakot. Pero mag-alala ka na. Hindi. Tandaan nyo, ang lahat ng bagay na itinakda ng Diyos, mangyayari yan. Mangyayari yan. Kung hindi ka man pinapansin ngayon, bayaan mo na sila. Basta ang malaga, katulad ni Noah, ayaw nyo pumasok sa arko, pinapapasok kayo, wala magkakapag. Pag yan ipinasara na, isasara namin yan. Kaya nga sabi ko dito, paano ka nagbalikan sila? Wala akong tatanggapin sa kanila. Paano ko sila tatanggapin? Hindi naman akin sila. Hindi po akin yun eh. Ang suplado na naman, wala akong magagawa. Ginawa ko suplado ng Panginoon eh. Kasi, nagpagan ka, naghirap ka, ayaw nila makinig. Bakit sinot pa? Ay nagpumilit, wala silang nagawa. O kasi ay pinilitan lang sila, pinilitan lang na umalis. At sino ang naging mabait sa palagay mo? At di ba si Mrs.? Uy, sayang yung kumari ko. Sayang ganito, babalikan ko. Sinasabi sa'yo, pag ano na yung huwag sa mong babalik, eh bumalik. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo. Ano? Huwag mong babalikan niya. Ito lang. Eh kasi naman po, joke lang po. Eh kasi naman, isa tayong katawan. Ano ka naman pag niligtas ng Diyos yung kanang kamay ko, may iwan yung kaliwa. Wala pong ganun. It is as a whole, a family. Ito, ahasuto yan. Kahit pagkabinan ka na dyan,
Katulad ng katawan namin, may mahina tayong parte. Talaga naman, minsan nilarayo ba na, walang problema. Basta nakakapit ka, yun yung sikreto. Set bilhin yung sikreto. Basta nakakapit ka, pipirma na lang kayo sa ayuda, Sister Bilhin. Wala na kayong problema. Basta nandun ka. Basta nandiyan ka lang. Eh, hindi ba? San Pedro na San Pedro. O sige, umakyat ka sa langit. At pag sinabi San Pedro, anong page number ka? Sabay, anong page number ka? Ano sasabihin mo doon? Eh, nakalimutan ko na to. Pwede mo ba sabihin mo? Dagdag na lang. Kaya sa uling araw, tatatakan. Hindi niyo napansin? Tatatakan. Hindi po ako magsasabi ng 666, may nagsasabi 636, may 696. Ang nakatitiyak po niyan, yung nagpapatayan ng getting na lang. Sa kasalukuyan, dati isa lang na nag-rating sa atin. Malugod namin yung pinabalita, 3 na po sila ngayon. Sabi ko, wala na. Sabi ko gano'n. Yan naman sinasabi ko eh. Nag-i-increase yung mga kasalanan. At tuwan-tuwan pa sila doon. Pero pag siguro, sabi ko nga, nung isa tatayo ko sa harap ng gitna natin, magsasalita ang pagpipit sa mga kapatid. Ang Panginoon ay malapit ng dumating. Kasi siguro, walang matitira doon sa harap. Pati kapitbahay natin, magsasara lahat yan. At sasabihin, hindi ko matapos si Pastor. Kasi hindi ko kilala sa hindi ko matapos si Pastor. Well, anyway, maraming pa tayong matututunan dito mga kapatid. At ito'y salita ng Diyos. Let's be accurate mga kapatid sa mga salita niya. Kasi ako dito, nagpapanting na yung tenga ko. Minsan, pagbukas ko ng YouTube, may nangangaral. Ano naman sila sabi niya? Bakit na naman ganyan ang pinag-aanin niya? Hindi naman dapat yun ang sinasabi. Eh, naka-social media. Siyempre, kumikita. Saan ba nga nakita ang statistic ko? Pag maraming views. Ako, kinakakala kong sabihin sa niya lahat ng YouTube na ano natin, ang views, 1, 2, 2. Paano ko babayaran ng YouTube niya? Tapos kakansilin ko na po yung pag ano. Ang kasi, yes, Brother Angelo, siyempre yan. Alam ko siya lang manunod kaya 1, 2. Pag yan ay nag-3, 4, inalis ko po yan. Ibig sabihin, meron na nag-spy na basher. Inalis ko na po. Kaya na nakaraan, dami kong release, parang 100 plus. Kaya hindi pa ako nag-alis. Pag ano, naalis pa. Ito, pagtapos ng ano natin, alisin ko na yun. Kasi hindi nila, wala silang karapatan na makinig nun. Kasi hindi rin naman nila makinig. Dati po yan, nare-record ko pa sa mga, hindi ko na inaano ngayon. Kasi alam ko na mas marami pang, mas magagandang bagay na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Dalayan ko lang sa bawat isa sa inyo mga kapatid. Tsaka, kahit tayo kakaunti. Sabi ko nga, isang araw magbabago tayo ng ano rito. Nung hindi na pa ganito, pakulpito. Para namang pinipreach ko isang medium eh. Hindi na parang kailangan much closer. Parang round table na. Parang kasi King Arthur. Round table na lang. Pero may ganito rin. Pero nakaano tayo. Amen? Di ba sabi ko, sasabi ko sa inyo mga pagbabago, mga gagawin ninyo kasi po, mature na kayo. Dapat kayo mag-mature at lalo tumalino. Kasi darating ang manlilin lang, hindi nalalaman ng iba, nalin lang na sila, naloko na. At tayo po mangyari sa inyo. At dumarating na nga yan mga kapatid. Amen. At sa lahat na kayo po ay masama kayo sa ICC. Mga kapatid, masama pa sa ICC. Eh, disgrasya na. Narating? Pwede tabi mo na nga ito. Ano na sinasabi ni Pastor? Joke yun, pero warning yun. Na ang mga bagay na hindi natin inaasahan, yan ngayon ay mangyayari. Kailangan tayo tumayo.